Welcome to Mornings with M. Allow me to keep you company for the next 55 minutes as I discuss interesting topics with equally interesting guests on this nice and easy Saturday morning. So, as you sip that hot cup of coffee, tea or chocolate, or simply lazing in bed or on the road going to your favorite weekend destination, join me, Mila Alora, here on Mornings with M. With the onset of the rainy season, there has been an increase of 16% from January to July this year of dengue cases. So, for this morning, we found it very interesting to feature on the show Dr. Francisco Heralde III of UP Manila, who is the project coordinator of the project using GPS locators in the fight against dengue. But before I give you our guest here, Dr. Frank Heralde III, let's listen to this song coming from Donna Summer, Hot Stuff. That was the late Miss Donna Summer with the song Hot Stuff coming from the British movie Full Monty. Okay, for this morning we're going to talk about this project of the UP Manila experts, no? And their use of GPS locators in the fight versus dengue. Good morning, Frank. Good morning. Oo. Itong nabasa ko sa dyaryo, no, that UP Manila is conducting this, what they call this project using GPS in fighting dengue. Ano ba to? Give me a brief history of this particular project. This is a project funded by the National Research Council. Mm-hmm. And actually, there are 8 sub-projects under this project, and then one of this is mine, and the focus of my project is on the genomic surveillance of the dengue virus in mosquito. Dengue virus in mosquito. Oo. Pero ang alam ko, whenever you say GPS, sa ano lang yan sa telepono Global Positioning System, di ba? Yes, Ngayon, gagamit kayo ng GPS in locating the mosquitoes. Yes, correct. With the dengue virus. Yes. Tama ba ako doon? Tama po kayo dyan. Okay. So, kailan nyo pinasimulan to? Nag-umpisa kami noong May 16 lang. So, yung aming plano ay gawin ito hanggang December kasi yan yung buong cycle ng rainy season. Na may nakikita tayo na pagtaas o pagdami ng mga dengue cases. And lang, from January to July, may 16% increase na tayo sa mga kaso ng dengue sa buong bansa. Yeah, yan nga ang nakakalungkot kasi last year, sinasabi na nag-implement na ng programa ang DOST at DOH yung kanilang ovicidal larvicidal traps. Yung OV trap na tinatawag. Yeah. Pero despite that, hindi natin nakita yung pagbaba ng mga kaso ng dengue. Okay. Frank, ito bang GPS? I mean, how will you incorporate it in the project? I find it very interesting. That's what caught my attention. Ang idea kasi nito, hindi kasi natin pa exactly matukoy kung nasaan ba talaga namamahay yung mga lamok, no? Pero hindi ba usually namamahay ang mga lamok sa mga stagnant water? Ang kasi, hindi naman ibig sabihin na kung may lamok na nandyan sa isang stagnant container na yan, mayroong dengue yan. So, ngayon, kung sa programa ng isang barangay na balak nilang kontra dengue, kontra lamok, at maglilinis sila, hindi nila malalaman kung saan sila mag-uumpisang maglinis. No? Kasi, mahirap gawing pangkalawakan yung paglilinis sa halimbawa 2 beses isang buwan. Talagang malaking trabaho. Kaya ang isang makakatulong dito ay kung meron tayong mga trap na ilalagay, kalat natin sa buong barangay at lalagyan natin ng mga GPS
coordinates. Malalaman natin yung GPS coordinates ng bawat trap at yun ang kinukunan natin ng mga sample na ma-analyze doon sa laboratory para ma-detect kung mayroong virus yun. Malalaman ng barangay kung saan sila magko-concentrate ng kanilang paglilinis na gagawin. Oo. Ibig mo sabihin, okay, ito yung OV trap, yung tinatawag natin, di ba? Oo, tama Okay. po. Oo. Lalagyan mo ng GPS yun. Paglagay ho nung trap ay tatayo doon yung aming research assistant at gagamitin niya yung GPS locator para malaman niya yung coordinates, yung yung latitude at longitude location noong trap. At yun ay aming ini-input sa website namin. Oo. Okay. At yung lahat ng mga collection namin sa trap na yun, sa loob ng 6 na buwan, twice a month, ay aming ina-upload doon sa website na yun. I see, okay. Ilan kayo involved dito sa particular study na to? Dito sa study na to, ako yung principal investigator at meron akong 2 research assistant. At kami ay nakikipag-coordinate sa 3 barangay health worker ng Old Balara. Old Balara. So okay, napasimulan nyo na ba to? Ito'y amin ang nasimulan. So kaya nakakuha na kami ng data ng 2 sampling na at pagkatapos ay na-analyze na rin namin yung mga lamok kung meron ngang dengue o wala. At aming napatunayan na doon sa aming site na nakunan, wala pa namang nag-positive ng dengue. Okay. Kasi yung aming molecular detection, kaya niyang mag-detect kung serotype 1 o serotype 2 o serotype 3 o serotype 4 ang dengue at ang pinakamalala ay itong na dapat talagang ay itong serotype 2 kasi ito yung nagka-cause ng hemorrhagic fever. Okay. Let's clarify it, no? You are a scientist. You are not a physician. Okay? Tama So, po. Frank, nagsimula kayo sa Old Balara. Naglatag kayo ng mga OV traps doon. Tama At po. meron kang research assistant na imo-monitor yung mga movements nitong mga mga lamok. Okay. So, ano bang mga klase? The last time I heard, there are 4 kinds of mosquitoes na nagdadala nitong dengue virus. Ano ba to? Basically, ang pagkakalam natin ay Aedes albopictus at saka Aedes aegypti. Ay, yung Aedes aegypti ang lagi ko napapakinggan eh. So itong Aedes aegypti, so sa aming ginawang pag-identify ng mga lamok na nakuha namin, nakita namin na ang laganap ito sa Quezon City, ang Aedes aegypti. Talaga? Oo. Kaya Limuel, makinig ka para sa apo mo. So, kumbaga pa karaniwan na siyang nakikita, hindi na siya kakaiba. Talaga ha? Oo. Kaya ngayon, ang nakita namin, kaya parang medyo nakaka-alarma nga kasi nga ganun. Parang naghihintay lang na merong isa sa mga Aedes aegypti na yan ma-infect ng virus at ito'y maghahanap ng makakagat, ay talagang malaki ang posibilidad na kumala talaga ang dengue. At yun ang nakikita natin. Oo. So, ang isa pa ring minsan nadidinig ko rin sa radyo at sinasabi ng ibang mga tao na hindi we have this common notion na itong lamok na may dalang dengue virus ay kumakagat lang sa araw. Ngayon pati gabi. Oo. Yun yung sinabi ng may nag-report ng ganon. At yun nga ang gusto din nating, yun din ang objective nitong research na ito, ang pag-aaral na ito ay mapatunayan nga natin, makakuha tayo ng maraming data na mapatunayan nga natin na itong Aedes na ito ay nangangagat nga sa gabi. Kasi base din doon sa aming mga nakolekta. Kasi kung halimbawa nangagat ng gabi, dapat makukolekta yung mga lamok. Maraming makukolekta sa bahay, sa loob ng bahay. Pero nakita namin na sa loob ng bahay, halos wala kaming
makuhang lamok doon sa aming mga nilagay na trap. Oo. Karamihan nasa labas Ng bahay. ng bahay, no? Oo. At nandun sa bakuran. Ano to, sa mga halaman? Nandun sa halaman, sa mga gulong na may napondong tubig, mga lata, mga bote, takip ng bote. Mm-mm. Pag may naipon na tubig, pagkatapos ng ulan, sa loob ng mga 2 hanggang 5 araw, doon na magiging lugar yun na pwedeng pag-breed ng mag-breed yung mga lamok. Ano ba life cycle ng lamok? Normally mga lang siya, 3 weeks lang siya, no? Oh. Tapos Sa 3 weeks na yun, isang araw lang, mga gatya ng mga 3, 4, grabe na, hindi ba? So supposedly dapat after 3 weeks mamatay na siya eh. Pero ang pinagtatakahan natin kasi bakit even sabi na 3 weeks na lang, no? Eh di dapat wala na yon yung mga may infected na mga mosquito. Bakit nagpi-persist ang dengue? Kung ganun. So ibig sabihin merong nag-harbor ng virus, nagki-carry ng virus sa within the community. Hindi natin alam kung posible na nasa itlog yung pag nangitlog itong mga lamok na to, na-transmit nila sa itlog yung mga virus. Ang isang lamok ba, ilang itlog ang inaanak? Marami, no? Minsan umabot ng mga 50 up to mga more than 100. Marami dami din pala sila. Marami silang mga itlog. Oo. So, yung pala, nasa bakuran lang yung mga nakita nyo. Mm-mm. Hindi nasa loob ng bahay, kundi nasa bakuran. Ganun ang... This was in Old Balara. Yes, yeah. So, nag-conduct pa ba kayo? That was the pilot area, no? Nag-conduct pa ba kayo sa mga neighboring barangays? May samples kami na nakukuha sa mga neighboring barangays. Kasi yung isa sa grupo namin, nag-aaral naman sila tungkol sa yung paano makontrol yung dengue, yung Aedes aegypti. So ang isang kagrupo namin yung Philippine Nuclear Research Institute. At ang kanilang proyekto naman ay mag-produce sila ng sterile male mosquito. May ganon? Oo, by irradiation technology. So kasabay sila sa grupo namin kasi sa 8 sub-projects, 3 yung pumasok sa community. Yung project namin, yung project ng Philippine Nuclear Research Institute at yung socio-economics project ng College of Pharmacy ng UP Manila. Na sila naman, ang objective nila, malaman nila yung knowledge, attitudes, and practices ng community about the dengue and the dengue mosquito and the virus para malaman kung anong possible parang programa kung paano sila tuturuan, educate, mga ganong intervention. Educate the community, no? So apparently, itong grupo ng PNRI gusto nilang makakuha ng dengue-free Aedes aegypti kasi doon sila mag-uumpisa ng kanilang irradiation project. Okay. So ngayon, nagpahanap sila kasi nagpa-kolekta sila ng mosquito sa ibang lugar na near our collection site at yung sample na yun nagpadala sila sa amin ng mga 10 lamok at 8 doon sa 10 na yun ay nakitaan namin na meron siyang dengue virus. I see. At ang isang nakakabangha kasi hindi lang single dengue virus ang pwedeng uminfect sa isang lamok. Pwedeng 2. Ganun? Oo, may nakita kami na... mamaya pag-usapan natin yan, Frank, no? After this song coming from the Bee Gees. And the song is You Should Be Dancing. Friends, you're listening to Mornings with M here on DWBR. That's 104.3 on the FM band. And we come your way every Saturday. That's from 8 to 9 in the morning with replays every Sunday over Radyo Nambayan. That's 738 kilohertz on the AM band. At the same time, that's 8 to 9 in the morning and we're also on the net. Real time, just log on to www.pbs.gov.ph.